May mga resibo akong nakita at masasabi kong malaki din dahil umaabot ng 6 digits. Nung tinanong ko sa kanya kung bakit sa kapatid niya siya nagpapaipon ng pera at hindi sa akin na asawa niya, ang sagot niya sa akin ay wala daw siyang tiwala sa akin pagdating sa pera. Single mother ako at the age of 19. After 5 years ay nakapag-asawa ko ng isang binata. Kinasal kami at tinanggap niya pati ang anak ko. Hindi mayaman ang napangasawa ko at pangingisda ang hanap buhay nila since nakatira sila sa tabing dagat. Masasabi ko na medyo malayo sa naging pamumuhay namin ng anak ko dahil parehas na nasa abroad ang magulang ko at 3 lang kaming magkakapatid. Sa loob ng 12 years naming pagsasama ay naging 4 ang anak namin. Sunod-sunod yung 3. Masasabi ko na sobrang hirap ng buhay namin pero nagtiis ako. Natuto akong maghanap buhay para lang kumita. Lahat-lahat ng may kinalaman sa dagat para lang makatulong ako sa asawa ko. Palaging ang pamilya ko ang takbuhan ko. Regular akong pinapadalhan ng magulang ko bukod pa yung bigay ng mga kapatid ko. Walang nakatira sa bahay ng mga magulang ko at masasabi ko na malaki at maluwag yun. Para sa bahay ng mga biyanan ko at aaminin ko na medyo hindi komportable kami ng mga anak ko. Lalo na yung panganay ko na nasanay rin sa masarap na buhay. At maswerteng nakapag-abroad ang aking bayaw. Na paminsan-minsan ay nakakapagbigay sa amin. Pero madalas ay sa pamilya ko ako nahingi ng tulong. At alam niya ng asawa ko. Nung una ayaw niya pero sabi ko na lang ay para sa mga anak namin. At eto na nga, year 2022 nakapag-abroad ang asawa ko sa tulong ng kapatid niya. Lahat ng gastusin ay pamilya ko ang tumulong. Tuwang-tuwa sila dahil sa wakas ay medyo makakaluwag na rin kami. At sa lahat na naitulong nila sa amin ay wala akong narinig na panunumbat. Naging maayos ang aming buhay mula na makapag-abroad ang asawa ko. Nakapag-aral sa private ang isa kong anak at may service sa pagpasok at may tutor. At ngayon ngang 2024 ay nagbakasyon siya. May mga resibo akong nakita na masasabi kong malaki rin dahil umaabot ng 6 digits. Nung tinanong ko siya kung bakit sa kapatid niya siya nagpapaipon ng pera at hindi sa akin na asawa niya, ang sagot niya sa akin ay wala daw siyang tiwala sa akin pagdating sa pera. Sobra akong nasaktan. Wala akong bisyo at ang mga luho ko nung dalagay kinalimutan ko buhat ng mag-asawa kami. At pag nasa school ang mga anak ko, nasa loob lang ako ng bahay. May business rin ako at nagluluto ako ng mga order na pagkain. At may alaga rin akong baboy. Ako yung kasama niya nung panahon ng walang-wala kami. Nagtiis ako at hindi ko siya iniwan sa kabila ng hirap. At sa galit ko ay nasumbatan ko siya ng mga bagay na naibigay ng pamilya ko. Ang masakit pa nito ay buhat ng umuwi siya, hindi na niya ako pinahawak ng pera. Siya ang nabili ng mga kailangan namin. Siya rin na nagbibigay ng pambaon ng mga bata. May kaunti pa naman akong pera. Pero ang issue talaga at nakakapagpasama ng loob ko ay ang kawalan niya ng tiwala sa akin. Kami nga pala nakatira dito sa bahay ng magulang ko since nung 2020 bago pa siya mag-abroad. Kaya ang ginawa ko, pinalayas ko siya at pinauwi ko sa kanila. Hindi ko siya kayang pakisamahan sa mga ginagawa niya sa akin. Masyado niya akong pinaghihigpitan sa pera pero pagdating sa ibang tao at pamilya niya, galante siya. Hindi niya magawang tumanaw ng utang na loob sa pamilya ko. Ano ba yung dapat kong gawin, Mami Leng? Weeks lang yung bakasyon niya at naaawa rin ako sa mga bata gustong makasama yung tatay nila. Letter sender, Yana ng Batangas. Be thankful na may pamilya kang suportado ka sa pera at hindi mapanumbat kapag natulong. Na may umaagapay sa inyo kahit na noon pa. At sa case naman ng asawa mo, sa kwento mo'y maayos at maalwa naman kayo. May tutor at naka-private din naman. At nabibili yung needs nyo. So hindi rin naman kayo pinababayaan. Sabi mo rin na laki siya sa hirap at ngayon nga lang nakakaalwan ay baka kaya iniingatan ng pinaghirapan. Kung ganyan talaga yung mindset niya, hayaan mo na. Madiskarte ka naman and he can still provide sa mga needs ng pamilya. And in fact, kasal naman kayo at conjugal ang lahat ng meron sa inyo. Kaya if ano man ang ma-invest niya ay sa'yo rin naman. Hindi mo rin pwedeng isumbat sa kanyang itinulong ng pamilya mo. Kasi una sa lahat ay ayaw niya yon pero pinilit mo. At eto naman yung real talk advice ng Mami Len mo. Bakit naman kasi naisipan mo pang mag-asawa kung komportable naman ang buhay nyo ng unang anak mo sa magulang? Hindi ka na sana nag-asawa ay wala ka sanang isipin sa ngayon. Kasi papaipon naman ang asawa mo sa kapatid niya at hindi sa'yo. Eh sino ba naman talagang hindi sasama ang loob? Ikaw na ina ng mga anak at pagdating sa pera walang tiwala di ka. Sadyang masakit. Pero sa ibang tao at sa pamilya niya'y galante, napabilib naman niya ako doon. Ako sa'yo, palaguin mo ang sarili mo at lalo kang dumiskarte. Mag-ipon ka sa sarili mo likewise na ginagawa niya. Focus your attention and energy on more positive side. Patunayan mo sa sarili mo at sa asawa mo na mali ang iniisip niyang negatibo sa'yo. Hanggang sa kusa niyang ibigay ang tiwalang hinihingi mo. At huwag mo nang dadagdagan pa ang anak mo sa kanya. Yung ganyang walang tiwala, dapat ang kepyas mo hindi palaging sige ang haya.